Mic test. Praise God, maayong buntag sa aton niya tanan. Nabina sa aton buhay nga Dios. So, kamusta ka mo? Okay, so hapit na mahuman ang tuig sa 2024. Mutungtong na kita sa 2025. So, nano ang hitsura sang mga malipayon ng mga tao nga mutungtong na 2025? Ipakita ko na sa akon. Malipayon kaayo. Ano, so damo kita yung mga struggles nga na-encounter sa panahon sa pagtungtong sa 2024, pero tanawa, lapit na kita mutungtong sa bagong nalad nga tuig. And usay na kakadaugan gikan sa Ginoo. Amen. Amen. So sa sini nga higayon, so di pa sa aton MC Galina. So ganing dili man ako gayud ang dili man pastor, nasuguan lang, nasangunan lang, pero I do believe nga kita tanan nagtuo kita sa pulong sa Ginoo. Amen. Sini nga takna akon kamughangyo sa pagtindog, naindog kita. Aton niyokbo ang aton mga ulo o akon gihangyo si Tito Dandilo sa pagampo. Praise God. So pwede na kita mo lingkod. So sa dili pa na akong sugdan ang mensahe sa pulong sa Ginoo, gusto na akong magpasalamat sa oportunidad nga gihatag dili lang sa akon kundi dili sa aton tanan nga nakasimba kita. Sara nga sini nga pangurason. Kay supposed to be kay ang akong nagpray gid ako sa Ginoo nga Lord inang kay may aray gisangon sa amon ang amon principal nga amon ni amon buhaton pagkakita na akon nga Domingo. Ang sa akon na daw tigid ako sini kasimba. Pero ina ganing tungod kay may ara kita inang kasing-kasing kay naton nga naanad kita nga taga Domingo, ari gid kita sa simbahan. Ang akon prayer sa Ginoo Lord inang pasimba ako Ginoo kay kuan man inang imo bayagid na sa adlaw ganan ako mo simba Lord God ba. Pero wa na gid sing posibilidad nga mautro ang amon unta gayud ang task nga gihatag sa kasamon kay ang gisangon sa amon may aray inactivity dito sa Lawis nga usa ang amon mga puya sa mo present. Dayon, ang amon mga puya kay mga 124 kabuk ang mukadto sa Lawis niya. Ina silang 124 gidivide sa amon nga mga maestra. Tagtulo sa amon. Ang amon buhaton kay si kami magpakaon sa ila, kami magkatiman. Kay damo man kay sila. So ang akon mabutang gid dinhi sa alang-alang ang mga puya kung dili gayud na kon sila dito matiman. Pero ang akon prayer sa Ginoo Lord ganan gid ako mosimba. Kay ganan ako nga inang matuman ang akon commitment ba. Kay although mayroon mga extension, kay naalad man kita nga, for example, ambot lang sa inyo, kay ako, for example, may mga seminar sa Cebu, niya, maulit diri Domingo, malate na sa simba, maningkamot magkita ko nga sa mga extension, maka-appeal gayud ako. Pero inang, daw para sa akon, option na lang ang extension kag ang live, kung ari man lang kita sa bantayan. Why not, kuan paningkamuton gayud bang ari diri. Amin akong prayer sa Ginoo nga Lord, inang ganan kita ko musimba. Pero, wala sa ako na basta na akong prayer sa Ginoo. Sa pag-abot sang Huwebes nga adlaw, inang nagklase ako, may puya nga ni Solte, Sir, may aray nangita sa imo sa gawas, Pastor Santillan daw. Pagka ibaw na ako nga Pastor Santillan, so daw proud lat ako nga hala, ang akong mentor ni bisita sa akong workplace. So kay, di ba, malipay ba kita nga, may mga igsoon kita nga bisita dito sa atong trabahoan, makikistorya, lipay. Pagkadto na akong sa iya, pagsulti niya nga amoy na ang task, dugay kaya ako nakasulti sa iya. Nakasulti ako sa King Lord, ang akong gipangayo ba, musimba man lang sa Domingo. Wala ko nang ngayo sa imo nga ako kay dayon para pero sige lang kay siling pa sa pulong sa Ginoo. All things we do for Christ recorded din sa Ginoo. Amen. Ang tanan naton ang pagmata naton sa matag kabuntagon para pag-andam sa aton kaugalingon sa pagsimba recorded din sa Ginoo. Dili ina niya makalimtan. Ining pagkari naton sara, pagtambong, paghatag sa o pagkuan sa mga gasa, sa mga mensahe sa awit nga gipadayag naton diri sa tunga, mga special number recorded din na sa Ginoo. Amen. Okay, so I hope nga dili kita makatsug kay do kanindot biya sang katsugon sa nga aga sini nga pangurason. So di pa nila ina ko nung makatsug kay amo ko na inang sumama na sa liwanag. I hope nga wala mo nang sumama sa liwanag ha. So, sige, magsugod kita. Aton buksan ang aton mga Biblia. Ang aton sa hisgutan, isang pulong nga naisulat sa unang Kronikas, sa libro sa unang Kronikas sa Kapitulo 12, versikulo 23 ngadto sa 40. Aton ni project, Brother Jab. Ang verse, aton tanawon sa inyong mga Biblia.
Okay, so aton basahon ang pulong sa Ginoo sa verse 23 to 40. Chapter 12, verse 23 to 40. Mao kini ang gidaghanon sa mataghutong sa mga sundalo nga miadto kang David didto sa Hebron aron pagtugyan sa gingharian ni Saul ngadto kaniya sumala sa gingon sa Ginoo. Ang ilang gidaghanon mao kining mosunod. Sa Huda, 6,800 katawo nga mahayong pagkasangkap sa mga taming ug mga bangkaw. Simeon, 7,100 katawo nga mahayong pagkabansay. Sa Levi, 4,600 katawo. Sa Joyada nga kaliwat ni Aaron uban sa 3,700 katawo. Si Sadok nga usa ka maisog nga batan-on uban sa 22 ka pangulo sa ilang mga banay. Benjamin sa tribo mismo ni Saul, 3,000 katao. Kadaghanan sa mga tao ni Benjamin, nagpabilin nga maunungon kang Saul. Sa 30 sa Ephraim, sa banay ni Ephraim, 20,800 katao nga mga inila sa ilang banay. Kasadpan ni Manases, 18,000 katao nga gisugo gayod sa pag-adto kang David aron paghimo kaniyang hari. Issachar, 200 ka pangulo nga mantigo nga moila sa lakat sa panahon ug sa pag-ila sa angay nga buhaton sa Israel uban sa ilang mga sakop. Zabulon, 50,000 ka sundalo nga mayong pagkabansay og sangkap sa tanang hinagiban sa gubat. Ang ilang tuyo mao ra gyud ang pagtabang kang David. Naphtali, 1,000 ka pangulo uban sa 37,000 ka sundalo nga sangkap sa mga taming ug bangkaw. Dan, 28,600 ka sundalo nga binansay alang sa gubat. Aser, 40,000 katao nga mayong pagkabansay ug andam sa gubat. Gikan sa mga banay ni Ruben, ni Gad ug sa katunga sa Manases, sa unaan sa Jordan, 120,000 katao nga sangkap usab sa hinagiban sa gubat. Kining tanang sundalo nga andam alang sa gubat miadto kang David sa Hebron aron paghimo kaniyang hari sa tibuok Israel. Ang uban usab nga katawan sa Israel nag-usa sa ilang hunahuna sa paghimo kang David nga hari. Og ito sila uban kang David sulod sa tulo ka adlaw. Naghaon og naginom sila kay giandaman man sila sa ilang kaigsuonan. Ang ila usab nga mga silingan nga gikan sa Isakar, sa Zabulon, og sa Naphtali miadto og nagdalag mga pagkaon nagikarga sa mga asno, sa mga mula, sa mga kamelyo og sa mga baka. Busa daghan kaayo pagkaon, mga torta nga hinimo gikan sa igos, mga binulig nga ubas, bino, lana, mga karnero ug baka kinagudya ka man ng tibuok Israel. Ang Dios ang magapanalangin sa iyong mga pulong. Aton tanawon ang gitawag nga overview sini nga chapter. Nano ang summary or mabutang naton ang pinaka-content sa sini nga chapter. Aton basahon ang overview. Siling padre, this passage provides an account of the warriors from various tribes of Israel who joined David and Hebron to support him in becoming king over all Israel. Fulfilling God's promise, it emphasizes their unity, preparedness, and dedication to establishing David's reign. So kung aton tanawon mga igsuonan, aton ang nabasa kalina, ang tibok nga chapter, ang verses 23 to 40. So, aton makitaan, may arad ito gitawag nga rank list. Musulti kita yung rank list, ranko or listahan sang mga banay nga nakig-uyon sa kang David. Listahan ha. Namin nga listahan sa purpose. Din man. Sakap. Listahan ini sa mga siling padra warriors from various tribes. Musa kita yung warriors, andam ini sila makigubat. Why atrasay? So amoy nang Golden State. So amoy nang gitawag naton nga overview sina nga passage. So aton makitaan sino ang mga sundalo or ang mga isog nga mga tribo nga ni combine or ni suporta para kang David. Even gani ang mga gihalinan nga tribo or tribe ni Saul, ang iban kay adto gayud didto sa kang David mismo nakig-uyon. Nabasahan ba nato nila? Okay. Nabasahan gayud naton to inyo. Okay. Now, kung aton tan-awon, bisag sa aton kapanahunan,
ang mga warriors o ining mga sundalo nga nakig-abin sa kang David, amoy ni sila ang gitawag nga mga protector. Di ba? Even sa aton nasod sa Pilipinas, amo niya ang gitawag nga mga protector sa aton nasod. Dayon, ikaduha, amoy ni sila ang hinungdan nganong ang mga sundalo or nganong ang paghari ni David is strong and undefeated. Musuling kita strong and undefeated, nano gina siyang undefeated? Way pagkapildi. So, amin lang ang sulti, tungod sining iya mga sundalo. Way pagkapildi. So that is why makonsidered nga protector of the nation ining mga sundalo niya, ikaduha strong and undefeated. Pero, kung aton tanawon, sa listahan, di ba? Listahan minisang mga maisog ng mga sundalo. May aray daw dili common sa aton. Nanong mining dili common nga mga tribo? May aray tribo dira nga dili common when it comes na sa pagsulti nga listahan sang mga maisog nga mga sundalo. Aton basahon ang First Chronicles or ang unang Chronicles sa 12:32. Amoy ni sila nga mga tribo, ang yes also gi-emphasize ni sila nga mga maisog, pero there is something different para sa ila. Aton basahon kita tanan kay unang Chronicles o gikan sa mga anak ni Isakar nga nakasabot sa mga panahon aron mahibaluan nila kung unsay angay buhaton sa Israel. Ang ilang mga punuan mao ang ugang tanan nagsunod sa ilang sugo. Wa diragi specific mga kaigsunan nga sanay sila sa bangkaw, sanay sila sa mga nanuman nga klase sa armas or mga tool nga gamiton para sa pagpakig-away. Ang ila contribution sa kingdom ni David is ang word nga nakasabot sa mga panahon aron mahibaluan nila kung unsay angay buhaton sa Israel. So there is something different para sa ila. Nakitaan ba nato ng kalainan? Ang iban sa listahan, gisulti dito'y mga hanas sa mga bangkaw. Mga hanas, bisan gani may mga sundalo pa nga nagkabayo. Pero lain ang ila. Nga naman ang nakalain sini sa ila. Tungod kaya mo na ang gitawag ay ang nakasabot sa mga panahon. Kung may mga sundalo, gayan nga, dilat kasabot sa panahon. Sila lang gayan nga tribo, ang gi-emphasize dira sila nga chapter nga nakasabot sila sa panahon, sa jagan sang panahon. Okay? So, akong gitanaw, nganong ingana sila ni Isakar? Ato ni project, Brother Chab. Una, inigayan si Isakar, son of Jacob and Leah. We are very much familiar sa history na ni Jacob and Leah. So Leah named him Isakar, which is meaning reward or compensation, as she believed his birth was God's reward for her faithfulness. Ginganlan gan ini nga tao ginganlan niya Isakar sa iya mama tungod kay para sa iya mama ini nga bata usa ka regalo usa ka reward. Amen. Kaduha, Jacob describes Isakar as a strong donkey. Asno? Strong donkey. Which means who submits to work. Huy, panawag sa dagyaw, makitaan gayud. Konsensya magkita ay. Okay, who submits to work man? Dayon, this is interpreted as a symbolizing of hard work. So ini kaya si Isakar, dili lang kay maayos siya mo interpret sa panahon, inilagid sa makitaan ni siya sing gitawag natoy hard work, endurance, and a practical nature. Ikatulo, Isakar was known for its agricultural prosperity. Musulti kang kita agricultural prosperity, kalabanan sininiya nga trabaho aras sa panguma, aras sa bukid, or kung sa duta gayud, pananom, agricultural man siya, prosperity. Dayon, the tribe's land in Canaan included fertile plains. So mga duta ang giistakan sininila. Batid sila, dili lang sa pagpagigubat, dili lang sa pag-ila sa panahon, kundi batid usab sila sa pagpananom sa mga agrikultura nga mga paagi. Dayon, which made them successful farmers. So, drag specific na kay mga farmers, ganyan sila, mga mangunguma. Ining mga tribo or banay ni Isakar. Okay.
Next, Brother Chap. Gawas sa itong mga nakita natin nga mga insights sa life nila ni Issachar, may ara kita'y makita Andre, in other way, sa spiritual na nga part. Una, they didn't just seek to understand. Diba, nakastate dito sa aton teksto nga maayos silang muila sa panahon. They didn't just seek to understand. Di lang kay para sila makasabot o makahibaw. But, they also wanted to put action to their understanding. Nasabtan ba natin? Di lang kay, di ba kung makahibaw kita, ay, magaya na, oh. Sa Biblia lat, gihisgutan na sila nga pariha lang kita sa ng ispiyo nga pagkaghuman natin kita sa aton naong sa ispiyo, na kalimutan na din kita. That is understanding nga natin ma-apply. Ining mga tribo ni Issachar, they didn't just seek to understand. They also wanted to put action to their understanding. Ang mga nasabtan nila, dili lang kay mahibilin nga nasabtan lang, kundi mangitalat sila'y pagi nga maput nila into action ang ilang mga nasabtan. Ikadua, ara kita gitawag nga, they were divinely endowed with the wisdom to comprehend what God was doing and what they needed to do to align themselves with Him. Oh, the word align. Ang word nga align, ang Greek word niya is leasher. When we say leasher, both niya ipasabot to align with the line. Namut pasabot sa to align with the line. Ara ka na sa linya, pero ikabantay ni mo nga daw agad na align, imo ka defects nga malign. Amoy na mga banay ni Issachar. Gunahan gayud sila nga ma-align gayud ang ila pagkinabuhi according sa kunano ang gusto sang Dios para sa ila. Next, ikatulo. They seek to the wisdom of God through the Word to know what needs to be done. Kaya according pa sa mga komentary nga ako nabasa, sa tanan lat nga tribo, ining tribo ni Issachar, amoy ning permi magtuon sa mga libro ni Moises. Nanamin ning mga libro ni Moises? Yes, from Genesis to Deuteronomy. The 5 Pentateuch. Subot pasabot, mga kugihan gayud ini sila mutuon. Kay siling pa sa komentary, amo dagad ini sila nga mga banay nga nagtuon gayud sila, gitutukan gayud nila ang Torah man sina ang tawag dito sa ila. Pero book ni Moises sa iban nga translation, libro ni Moises, gitun-an gayud nila ang mga balaod dito sa kang Moises, mga sinulat ni Moises. Okay. So, sa dira nga part, kung aton balikan ang aton teksto. Next slide kita, Brother Chab. Balik kita sa aton teksto. Of the sons of Issachar who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Their chief were 200 and all their brethren were at their command. So, aray gisulti the understanding of the times. Ining mga Issachar, bisag sa Bisaya, kung aton basahon, maantigong muila sa panahon. Matawag naton sa aton current nga panahon nga mura silag mga meteorologist. Nano minigitawag nga mga meteorologist? Kabanday ka mo sinang magbalita kung nano ang mga lakat sa panahon. Nga sa ila likod, may kadali mapas ang Pilipinas kung hain na ang bagyo dapit. Kabanday ka mo sina, sila ay nagitawag ng mga meteorologist. Sila ay nang nag-eskwela or sila ay nang nag-study sa mga lakat sa panahon. Pero kung ato ni compare, sara nga mga meteorologist, i-compare natin sa banay ni Issachar, hay nang mas advantage, ang sara o ang sa panahon nila ni Issachar? Panahon sara. Panahon sara, advantage kay nga man, may ba kita mga satellite dito sa Igbaw. Sa panahon nila ni Issachar, may mga satellite sa unang nga panahon. May mga satellite na ba sa unang nga panahon? Wala pa. Oh, pero nganong kay baw sila mo ila sa lakat sa panahon versus sara. That is why gani balita may sulti. Makasulti upat sa Lunes. Mabalita na rin, Huwebes kuno may bagyo. Yaha, o pag nag-Huwebes, pag nag-Martes, may buwan na nga sa Huwebes may bagyo. It's because mga kita gitawag nga meteorologist. Yan namin na ilabuhaton. Paano man sila makahibaw nga may mga may bagyo nga moabot sila ng adlaw? That's because may ara kita mga satellite dito sa Igbaw. Dayon, may ara kita gitawag nga satellite imaging, which is ang satellite dito sa Igbaw, mo send sila diri sang images sa ubos nga mga tao nga nagmonitor diri sa kalibutan para tan-awon nila kung nano ang nahitabo sa kalibutan.
Nano ang nahitabo? Dahil mo gamit sila yung mga tool. Musuti kita yung mga tool, mga equipment. Nga itong equipment ko sa igbaw, ilan na, mustadi na, nano ang kakusgon, nano ang kalayon, nano ang mahitabo sila nga bagyo. Amoy ng trabaho sa mga meteorologists. Kung i-compare nato sa ila ni Isakar, sara nga panahon. Okay, next slide kita, Brother Chab. Okay. So I know that you are very much familiar with the picture, or mga images ngayon nakita nila sa slides. Kung musulti ako sa inyo na ninyo nakita na una ninyo itubag, picture. Ang itubag ninyo is Bagyo, Yolanda. Oh. Nganong, Bagyo, Yolanda, kung nano ka, dako kaayo ang kuan hay ng mata. Oh, nanong itabo. Kabantay may barko din, barko bina. Oh, din mina dapit naton. That is reality ha, nga mga kuha ina ha. Dili na siya kay kuan, kinuha kinalat sa Google. May lisensya, nanguha lang sa Google. Oh, so makita naton may barko. Din gina nahitabo sa Tacloban. Kalayo-layo kayo sang barko, giusa lang pagbitbit sang bawod. Bawod ba to? Bawod dira sina. Nya pag human sang bagyo, naglisod na nun, pagbalhin siya na balik. Oh, so amoy na ang nahitabo. Ikadua, makita nato nano kadako ang damage. Na-damage pa yung mga biyay? Nung nakadot, makita sa ito, ikwan ha, 30 mil ang kwan. Ano ba ito? Okay. Ang totally damage, 30 mil. Sige, nakakadumdum. So makita natin, grabe ang damage. Tungod kay, kumpiyansa man ang tao sila ng mga panahon. Mas pinapaigting or mas umiigting. Grabe na kayo sara ay ng mga meteorologists tungod kay nakitaan man nila nga kung dili sila prepare pag-inform sa mga katawhan, may tendency nga sobra pa sina nga damage ang makitaan. Okay? So that is why 4 days pa lang ilan na i-report nga amoy nang mahitabo. Kag kitalat nga mga tao kay na-inform naman kita, mangandam na kita. Okay? Pero ina nga mga panahon, nakapangandam ba kita sina? Tungod kay ang aton hunahuna is dili man gid amoy nang aton gi-perceive. Diba? Okay. So, balik kita sa aton dito text. Balikan din na sa kasi Yolanda. Of the sons of Issachar who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Ayan na kita mag-focus na kita ng understanding. Ang aton tema, so ito pa lang sa tema, kada muna natin na isutan pag tema. Understanding is a spiritual eye. Nga naman. Ining gitawag nga understanding urang pagsabot naton. Amo kung ining gitawag nga spiritual eye. Pero masulti kita, dato sila pero wala nga lagad. Amo to bagdayon, tungkol kay gibutahan man sila. So ba't pasabot may spiritual eye nga wa pa na open? Amoy na, ang understanding urang pagsabot usa sa makapa-open sa aton sa spiritual. It's because it will serve as a spiritual eye. Mintras di naton masabtan ang aton spirituhanon mga mata, dili ma-open. Okay? Sige, continue kita para siya. Characteristic of Issachar's tribe. Mga karakteristik sa tribo or sa banay ni Issachar. Wa ko nagsulti sa inyo nga perfect na gaydining tribo ni Issachar ha. Ang aton gitanaw ba is inaganing paano sila nahimo nga lain sa listahan sang mga warriors ni David. Ang maling characteristics sa mga Issachar's tribe. The first one is an intercessory prayer warrior. Before sila nahimo nga warrior o sa pagkasundalo kang David, nahimuan ay sila nga intercessory prayer warrior. Aton basahon ng Isaiah chapter 62 verse 6 to 7. Nanong sulti dito. Nagbutang akog mga bantay diha sa imong mga kuta. O Jerusalem, adlaw o gabi kinahanglan dili gayud sila magpakahilom. Kinahanglan nga pahinumduman nila ang Ginoo sa iyang mga saad. Og dili gayud motugot nga malimot siya niini. Kinahanglan dili nila siya papahulayon. Ang Ginoo sining dili papawayon kuno. Hangtod nga mapahulyo ang Jerusalem og mahimong garbo sa kalibutan. Verse 6 kita, Brad. Inigayan ini mga Issachar or ang tribo ni Issachar. Siling pa sa komentary nga ako nabasa. Inigayan ang tribo ni Issachar dirilat magkuha sang mga tao nga amo ang pabantayon sa kuta. Gitawag lang kayo sila nga mga watcher. Nagbutang ako mga bantay diya sa imong mga kuta.
mostly gayan nga ibutang nga mga bantay dira sa mga kuta is amoy ning mga banay ni Isakar. Ari sila magkuha sa mga banay ni Isakar. Nganong dili man dito sa banay nila ni Benjamin? Nganong dili man dito sa banay nila ni Zabulon? Nganong ari man gayo diri sa banay ni Isakar? Dira naton makita nga inigayan sila nga mga banay is spiritually or gitawag naton nga mga intercessory prayer warrior tungod kay diri pa lang. Verse 6 kita. Diri pa lang. Adlaw o gabi kinahanglan dili gid sila magpakahilom. Sa iban nga translation sina, adlaw o gabi sila magampo. So that is why makonsidered sila nga intercessory prayer warrior tungod kay adlaw gabi gibutanggod sila dito sa mga kuta. Kay sila ang may aray task pagbantay sino ang mga ara sa palibot nga amo ang muatake. Now, kung dili sila prayer warrior, may tendency nga sila ang hinungdan sa pagkapukan sa gingharian. Ikadua, kita sa ikadua, spiritually awake and alert. Spiritually awake and alert. Natulad sila ang gibutang dito. Dapat spiritually, dili lang kay spiritually, physically fit and mentally awake. The Boy Scout na. Diralat sa spiritual, awake and alert. So makita nato sa ila, ining mga characteristics sa tribo ni Isakar, an intercessory prayer warrior, dili lang gayaan mga igsuon nga ni pinta or kalit na lang sila nga nakaibaw na dayon sila sang mga lakat sa panahon. Kung dili, niagyanay sila, kumbaga, sining masinsinan na training. Intercessory prayer warrior, ganyan ni sila before sila nahimo nga yung anak ang mga skillful. Dayon, spiritually awake and alert. Dayon, diritso kita. Mga pangutana. Andam na ba mo? Mga pangutana. Sa amon sa eskwelahan, may pangutana gani kami kay maglakat-lakat kami. Amon nihatag ang microphone. Pero diri kay di lang guroy. Sige, mga pangutana. Una nga pangutana. Di magit kayo na maklaro sa akong dalang basahon para sa inyo. Unsay mahitabo sa gingharian ni David kung walay mga tao nga pareha sa banay ni Isakar? Yes, we know. May mga isog ng mga sundalo. Batid sa nagkalain-lain ng mga kasangkapan sa pagpakig-away. Pero, aton tanahon, nanong mahitabo sa gingharian ni David kung wa ini nga mga banay? Kaya ang naka-indicate lang dito sa rank list, maisog ng mga sundalo, way gitalikdan ng mga away, kay bao mo gamit sa mga nagkalain-lain nga kasangkapan, kung wa ini sila, what will happen? Lahi ang skills nga sa ila. What will happen kung wa ini sila nga mga tao sa gingharian ni David? Kamo makatubag naman kamo sa inyo kaugalingon. Ikadua, nga pangutana. Unsay mahitabo sa usa ka simbahan kung walay mga tao nga pareha sa banay ni Isakar? Anong mahitabo sa church? Kung way mga tao nga inang mas nakita nila kung ano pa ang mga umaabot ang mga pinadayag, ang mga lakat sa panahon. Amoy ni nga mga tao ang walang nag-focus sang sara. Amoy ni nga mga tao ang nagtanaw sang pwede mahitabo sa sunod nga mga adlaw. Unsay mahitabo sa usa ka simbahan kung walay mga tao nga pareha sa banay ni Isakar? We all know, damoy mga churches sara nga nabungkag tungod kay sayop nga mga pagtuo ang ila giadapt. Sara nga panahon, maglisod kita anon pag-differentiate sang kaalam nga gikan sa Ginoo kag kaalam nga gikan sa tao. Amo gina nga may iban nga mga church, may kaila man gid ako nga nag-adapt sinang, ako na lang i-mention ha, G12. Ang G12 nga, gabi gaya pagpaningkamot nga maka-convert siya 12 ka tao. Dapat dili 11, 12 gayud. May standard din ngayon ha. 12 niya. Kung dili siya sinangakon nga 12, ambot na anong mahitabo sa ila. Nga ikaw, kung buhaton na diri sa ato ni pastor, sige, pangon kami 12 ha. Kung amin ang mahitabo diri sa aton, di ba? Maglisod na sa damoy church nga nagsalimuang tungod kay di naman katigo mag-differentiate sang maayo or sang mga kaalam nga gikan sa Biblia kag kaalam nga gikan sa mga tao. Mas dali man i-interpret ang kaalam nga gikan sa tao kay pareha man kita tao versus sa kaalam gikan sa Biblia nga manginahanglan man kita dihog sa Ginoo.
So that is why dila naton ma-prove nga ang aton gayan ang aton gisunod kay ang Ginoo man gayud no. Pero dila naton ma-prove nga ang aton mentor ba iswagay dinhi siya nakurap sang kalibutanon nga kaalam. Ha? Kay nga man na-differentiate niya ang kaalam nga gikan sa spiritual kag kaalam nga gikan lang sa tao. Amin ang una mahitabo. Unsay mahitabo sa kasimbahan kung walay mga tao nga pareha sa ilang Isakar? Bungkag. Maninay na mo sa kasal. Pastura. Kuha na lang. Naglisod na. Ibisag nano na lang ang i-adapt. Dili nakatigo kuhan kung nano ang ikuan sa simbahan, nano ang magmaniid ako. Dili siya presa sa atong gitawag nga align with the line. May linya nga giset ang Ginoo. Kung wa kita na-align ng linya nga gisit sa Ginoo, then we have to fix it. Kinalan maning kamot gid ngayon kita nga ma-fix kita sa linya nga gipasubay sa Ginoo. Okay. Kadu ay katulong nga pangutana. Kadamo mga sini nga pangutana, Brad Chab. Katulong nga pangutana. Unsay mahitabo sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon kung dili naton ma-practice ang mga karakter sa mga banay ni Isakar? Kaya bakit di naton na-practice? Ang aton ba na-practice kay tanaw sang sayop sang iban. Ang aton ba na-practice ang bantayan lang unanong nahimo nga mga kalapasan sang iban. Yes, reality ina siya sara. Pero sila ni Isakar, may mga karakteristik sila nga na-practice nila. Diba? Ano man natin sila kung di natin ma-practice? Dito ka na balik kita sa naitabo sa Yolanda. Ato ni balik Brad Chab itong picture. Okay. Nanong naitabo dira after Yolanda? Nanong naitabo after Yolanda? Totally, 30,000. Partial pila ito. Wow, gabi yan. Adum-dum pag-iod ka mo ha. Mabright yun ang mga kanakan sang Diyos. Nanong naitabo dira mga igsoon, kadako sang damage. After Yolanda, kadako sang damage. It's because we are not prepared. So that is why, kung di natin ma-practice gaya na itong mga karakteristik ni Isakar, dakulat ang damage sa aton kaugalingon. Magsugod ang damage sa aton kaugalingon. Hantod makadto sa pamilya, hantod makadto na dahil sa simbahan, hantod nga aton nakita sa prisuhan. Yes, dako ang damage kung di natin ma-practice. Nano itong mga karakteristik kalina nila? They are considered as an intercessory prayer warrior. Then ikadua, spiritually awake and alert. Inang gitawag natin dala nga intercessory prayer warrior, gi-exercise na sa aton pastor diri. Giiya ina gipakuan sa aton gipa-practice. That is why may puasa kita. May ara kita inang mga muyo kita sa aton mga prayer request. Tungod kay gusto niya nga mabahaid kita dili lang sa mga butang dili sa kalibutan kundi even para mahimo kita nga prayer warrior. Ha? Okay. Humana kita sa mga pangutana. Ari kita sa aton example. Sino meaning aton example? Aton basahon ang ikaduhang hari. Ikaduhang hari, 6, versikulo 8 ngadto sa 17. Sige lang, dali naman lang kita mauman. Unang hari, akon basahon para sa inyo. Unang hari, 6, magsugod kita sa 8. Usa ka higayon ni Ana. Samtang ang hari sa Syria nakigubat sa Israel. Nakigsabot siya sa iyang mga opisyal ug miingon, adto kita magkampo ni adtong dapita. Apan giingnan ni Eliseo ang hari sa Israel. Ayaw ka mo pag-agi niya ng dapita, kaya ang mga taga-Syria nag-atang dito. O niya, gipasusi sa hari sa Israel ang dapit, nga gisgutan ni Eliseo. Gipasidanaan ni Eliseo ang hari sa makadaghan, busa nakaligay siya sa kadaot. Dili lamang sa usa o duha ka higayon. Naggubot pag-ayo ang huna-huna sa hari sa Syria. Tungod niini, busa gipatawag niya ang iyang mga opisyal o giingnan. Sultihi ako kinsa kaninyo ang dapig sa hari sa Israel. Usa sa iyang mga opisyal mingon, walay usa kanamo. Kamahalan. Ang nagsugilon sa hari sa Israel sa imong mga sekreto nga laraw, mao si Eliseo, ang propeta sa Israel. Makasulti lang do katabian lagyan sini ni Eliseo. 13. Miingon ang hari, lakaw og pangitaa, kunhain siya aron akong ipadakop. Gibalitaan ng hari nga didto sa dutan sa Eliseo. Busa nagpadala siya daghang mga sundalo.
sakay sa mga kabayo ug mga karwahe. Nangadto sila sa panahon sa kagabion. O do ila kumbaga may entrapment operation para kang Eliseo. Nagpadyagid ang hari kay contradict naman ang gibuhat ni Eliseo sa hari, gipanugid ang mga sekreto. Oh. Okay. Sa dihang ang sulugoon, o gabion na nangadto sila panahon sa kagabion o gilibutan nila ang syudad sa dutan. Gilibutan nila. Sa dihang ang sulugoon ni Eliseo migawas sayo sa buntag. Gawas siya. Nakita niya ang kasundaluhan nga naglibot sa syudad. Kitaan niya nga nagtuyok, ipalurungan na sila. Ug nangutana ang sulugoon kang Eliseo, unsa may atong buhaton? Versikulo 16, si Eliseo mingon, ayaw kahadlok kay ang ania uban ka nato, mas daghan kay niadtong uban kanila. Unya nagampo si Eliseo og mingon, o Ginoo, buksi ang iyang mga mata aron siya makakita. Busa gipakita sa Ginoo ang batanong sulugoon, busa gipakita sa Ginoo ang batanong sulugoon ni Eliseo sa nagkatag nga mga kabayo ug mga karwahe nga kalayo nga naglibot kang Eliseo. Aton ba nasabtan ang aton gibasa? Kung aton tan-awon, hain kita dapit kang Eliseo o sa iya sulugoon. Kung aton i-assess ang aton kaugalingon, lain-lain sila'y pananaw. Lain ang pananaw sang sulugoon ni Eliseo versus sa pananaw ni Eliseo. Now, haing kita dapit sini. Sa batanon, pananaw sang batanon, kay exalted contribution, uy, contribution na lahat. May araw ba ako'y anak tulo, pagpila ini. Mag-Christmas party, may ato pa'y kuhan, may young teens, may bayranan pa. May sunset pa. Wala ka kita'y aluti nga nadawat. Bayranan pa. Kung aton hunaon-naon ba, na naman aton gusto, mubayad kayo. Naman aton gusto mo participate kita sa contribution or pabayaran sa Ginoo ato halin sa January pagadto sa December. Ano niyo gusto? Akin na lang kita ko sining diri sa December. Kay bisag gano'n akong pagpangutang, panglon, di kay tao kabayad sa Ginoo. Ha? Bisag nano itong pagpaning kamot, bisag nano pa, himuon nato niya aga ang gabi, di gapon kita kabaw sa Ginoo. Hamdo, nagkikita mo reklamo, ha? Ato na lang dawaton gayod ang kamaturan. Sige. So, nga naman. Balitaw. So, balik kita siningilan ni Eliseo. Ang nakita ni Eliseo, lain man sa nakitaan sang batanon niya nga sulugoon. Ang nakita sang batanon niya nga sulugoon is ang pwede nga moatake sa ila. Pero ang pagtanaw ni Eliseo, humana, nagbuyod din na sila dira mga sundalo. Lain iya pananaw. Amo ganyan niya ang pananaw sa mga Isakar. Tribe ni Isakar. Amo nila pananaw. Kumbaga, inang layo na gayaan sa natural nga pagkakita sang tao. Amo ini siya ang skills nga gihatag sa aton sa Ginoo. Ang favor sa nadawat naton si Kristo, gitagaan na kita'y kaalam. Which is amo na ini. Pero ang problema, wa nato na practice. Wa nato na exercise. Diba? Okay. So, amo gaya nila mga igsuon. Ato ito sa sunod, Brad Chab. The church is hiring. Mahaday kita, kung hiring gani, alam na, wakit tayo mga trabaho, tugay kita dito magkita. Diba? May pautang diri, tugay kita dito magkita. Pagkato na ito, nafilapan na kita mga forms. So the church is hiring. Na namin ang gipangita sa Ginoo. Di man naton kaya buhaton ang mahimos sang mga Isakar tribe. Kaya kung baga daw, given namin na sila, nga sila. Pero may arabi sing gihatag nga karakter nila. Anto ganing nahimo sila nga prayer warrior. The church is hiring. Nanambot, pasabot sini the church is hiring. Kung ang Diyos nangita sang mga tao. Kay what will happen to the church kung ini nga mga tao kay malinis na? What will happen to the church kung ini nga mga tao is inaganing wa na? Diba? Kadako sang damage. Pareha sa Yolanda. Nakita man nato ng damage sa itong Yolanda. Tibok isla gayod. Amulat gay na sa spiritual kung di natin ma-practice adto. Okay, next slide. Conclusion na kita. The most exciting part, the conclusion. So, aton diri makita mga igsoon, grabe gid ang hangyo ni San Pablo. Ano mining hangyo ni San Pablo? So tingnan diri, ug naghangyo ako sa Dios. Atong Ginoong Hesukristo,
ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamog kaalam ug pagsabot sa mga gipadayag aron kamo hingpit nga makaila kaniya. It's because amoy niya ang labis na pangangailangan sa syud sa simbahan sara. Usa kadako nga kakuwang malaking kawalan kumbaga sa Tagalog. Ini nga mga tao kay kalisod sabto na sulti niya dira ho naghangyo siya. Uy, butang nato na inang iya emotions dira. Kung maghangyo ka sa usa ka tao, kung maestra ka or maestro or nani mo naabot sa kalibutan, kung mohangyo ka makalimtan na gid nimo pagka maestro. Kay nihangyo ka man. Grabe naman yung pagpaubos nga para lang gayud nga mahatag ang imo gusto. Naghangyo siya sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamhanang Ama nga hatagan unta kamog kaalam. Amo dira naton masyati nga hatagan sing kaalam. It's because kung may kaalam kita, makahibaw kita mo detect sa panahon. Especially dili lang kay panahon nga ay muuwan ini kay paano ko sabit kaliboy ina ka nagdampog-dampog muuwan ina. Dili man ama sina ang gipasabot. Matan-aw naton nano ang aton kuwang nano pa ang aton kinahanglan buhaton. O kita tanan sara maka-assess man kita sa aton kaugalingon. Ma-measure man naton ang level sa aton pagtuo kung hain na kita dapit. Kung nagkaluya kita, nano man dahil naton buhaton kung nagkaluya kita? Hindi mo simba. Ako binambuhaton? Yes, dili. Kaya mo namin nasa ang hinungdan, ipakita na gani sa aton sa ginawa naton kakuwangon. So kaybaw naman ang kita, maka-assess na kita sa atong kaugalingon, nga amin ang kakuwangon naton. Therefore, kaalamin ang gikan sa Ginoo. Nga mudut-dut pagay kita sa pag-alagad sa Ginoo. Ha? Naghangyo si Pablo kay kung wa kitay kaalam mga kaigsuunan, dili maablihan ang aton mga pananaw kung nano ang mga gipadayag sang Dios. Di ba? Oh, bisag mo kadto kita sa witchcraft and sorcery. May gitawag sila nga third eye. Ambot, ano yung nakatinuod? May gitawag sila nga third eye. Kina kuno nga third eye, amoy na ang makatanaw sa mga dili makita. So diri sa spiritual, may ara kitay mata sa spiritual nga matanaw naton kung kumusta na nga aton pag-alagad. So amoy na nga sa sini nga kabuntagon, manindog kita. Sini nga kabuntagon, manindog kita ha. Aton pag nilay-nilayan, reflection. Mag-reflect kita kung kumusta na kita. Kung feeling naton ara pa kita sa area nga daw gamay na lang nga hangin, matibag na, aton i-fix na aton kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo. Because like what I've said, kalina, nga ining aton gibuhat sa Ginoo para sa aton daway kwenta. Pero para sa Dios, dako iya kabugaton kaya niya gusto niya buhaton siya mga katawhan. Amin na sa mga tao nga nananaw sa aton sa live, dili lang kay kita ang involved sining nga mensahe kung dili ang mga tao nga sa live nagtanaw. Opportunidad ini nga nakabati aton mga kaigsuunan sa live. Aton sisaw naton kaugalingon kung kumusta kita. Ialaw ba naton nga sugaton ang bagong tuig nga ang level sa aton pag-alagad kay wa naka-align sa linya nga giset sa Ginoo? So kita tanan aton iduko aton mga palapit kita sa Ginoo, pasalamatan naton siya sa pagpa-remind niya sa aton sa angay naton buhaton. Kita tanan aton ibuka aton mga baba sa pagpalapit sa Ginoo. Hallelujah. Our heavenly and faithful Father, Lord, nagpasalamat kami sa imo mga pulong nga nagapatiliwala sa amon sa siningang kabuntagon, Lord. Ang kaalam nga nagikan sa imo Ginoo, para amon, Lord God, i-assess ang amon kaugalingon bahin sa amon pag-alagad sa imo. Tungod kay dili ikaw ganahan sang pag-alagad, Lord, nga napugos lang or tungod kay rules or tungod kay schedule, kundi dili ganahan ikaw sang pag-alagad, Ginoo, nga makapahimaya sa imo. And Lord God, tabangi kami nga ang mga pulong, Lord, motisok sa amon mga kasing-kasing kag magpa-remind sa amon Ginoo nga kinahanglan namon, Lord, lantahon ang amon pag-alagad. Dili kami, Ginoo, magpagapos sa sara nga mga sitwasyon kundi ang angay namon buhaton, Ginoo, lantahon namon ang mga butang nga mga umaabot labi na sa paghatag importansya sa pag-alagad sa imo, Ginoo. Angayan ikaw nga amon pasalamatan, angayan ikaw nga amon pasidunggan, Ginoo. Hallelujah. Atong simbahon ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Sa sini naman, O Diyos, nga
kabuntagon. Imo naman kami, O Diyos. Nagipalambot. Sa diin may mga pulong naman, O Diyos, Kau nagipahinumdum. Hamon dila, O Diyos, nga mo kabuhi, Lord. Kung dili ni mo grasyahan kakaluyan, Ginoo, wala gid kami sing mahimo, Ginoo Diyos. Ganiyari kami, nakahangyo kami sa kanunay. Ngayon mo, O Diyos, buksan ang ganhaan sa kalangitan. Aron, O Diyos, makaangkon kami sa pinasahi, makahibalo kag maghatag sa amon sa assurance, pangalagad kanimo. Abli ang tambuana sa kalangitan karon usog pagpabuhagayang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo. Muka kining kasing-kasing ko padila ba sa kalayo mo ug ning katapusan mga adlaw ligo na ako Ginoo ipakunsad ka na ko ang imong gahom. Ginoo, iyabo ang katapusang dihog mo, ani ako. Ang tambuanan sa kalangitan karon ug sugi pagpabuhagayang kalayo sa balaang espiritu nga daw